أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mga kapatid, mga kababayan, mga taga-subaybay at mga nanonood. Ang aming gustong talakayin sa inyo ay ang tungkol sa bakit tayo ay pinadadalhan ng Diyos ng mga sugo at propeta. Dahil kung ating pag-aaralan ang buhay natin sa mundo, ay meron tayong mga pangailangan. Meron tayong iniisip na kung mayroong Diyos, kailangan natin siyang masunod, kailangan natin siyang masamba dahilan sa nalalaman natin mayroong kaparusahan. May tinatawag na araw ng paghukom at mayroong impyerno at paraiso. Ang iba ay pinaniniwalaan na ito ay bayang banal na titirhan ng mga taong bibigyan ng gantimpala ng ating tagapaglikha. So, ibig lang sabihin, ang mga tao ay nagkakaroon po ng magandang paniniwala at pag-iisip na ang gusto niya ay maligtas siya sa kaparusahan ng kanyang tagapaglikha. Kaya naman ang Diyos ay alam niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang mga nilikha. At bilang Diyos na makatarungan, dahil hindi siya magiging makatarungan kapag ang tao na nilikha niya ay parurusahan niya agad. Hindi niya ipapaunawa o hindi niya igagabay ang tao, ay magkakaroon ng dahilan ng tao sa kanya na siya ay bakit hindi niya pinaalam ang katotohanan. Kaya sa aming paniniwala, dahil lang sa ang Diyos ay makatarungan sa lahat, hindi siya papayag na hindi mo malaman ang kanyang katotohanan. At hindi siya papayag na hindi maigabay ang mga tao. Datapwat, mayroong taong ayaw. Nasa daan na nga ng kaligtasan, ayaw pa rin eh. Dahil yan ay sinabi na rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit niya na kullu ummatin yadkhuluna jannah, lahat ng aking mga tagasunod ay papasok ng paraiso, illa man aba, maliban lang doon sa tumanggi o ayaw. Meron palang ganun. Meron palang aayaw ng paraiso samantalang sinabi ng sugo ng Allah na lahat ng susunod sa kanya papasok ng paraiso, maliban lang doon sa ayaw sumunod. So meron talagang ayaw. Katulad halimbawa ngayon, bilang kayo ay nakakapanood sa akin ngayon at nadidinig ninyo ang boses ko, at maaaring nahihirapan kayong umunawa doon sa sinasabi ko sa inyo ngayon. Subalit, kung loloobin ng Diyos na lumikha na igabay ka sa tamang paniniwala dahilan sa iyong kabutihan ng iyong puso, ay malalaman mo kung paano, at napakadali lang naman pala. Bakit yung iba kahit anong ganda at liwanag ng itinuturo ay hindi maintindihan? Sapagkat maaaring ang puso niya ay nakikita ng tagapaglikha na mayroong katigasan. Nandoon ang pagsuway, nandoon ang paggawa, ang patuloy na paggawa niya ng mga masasama. Kaya ayaw siyang igabay ng tagapaglikha. Tayo po mga kababayan, mga minamahal na taga-subaybay, kung mapapansin lamang po natin na ang puso natin ay mayroong pagnanasa at paghahangad na tayo ay magbagong buhay, na tayo po ay
Gusto natin ang gumawa ng mabuti. Gusto natin na tayo ay maligtas. At ang gusto natin higit sa lahat ay mapasalamatan yung tunay na lumikha sa atin. Kapag ganito ang nasa puso natin at hinahanap natin siya, nandun po yung 100% na tayo po ay makakaunawa, na tayo ay igagabay ng ating tagapaglikha. Kung ating pag-iisipan at pag-aaralan, iba-iba po kasi ang nagiging paniniwala ng tao. Kung bakit? Dahilan po kasi yan sa mga itinuturo sa atin. Dahilan sa mga tagapangaral at dahilan sa iyong pinaniniwalaan at gusto mong paniwalaan. Sapagkat sa bawat relihiyon, mayroong mga doktrina yan, may mga kanya-kanyang katuruan yan. Maaring doon sa itinuturo namin sa inyo ngayon, may magustuhan man kayo, pero sisiguro din ko sa inyo na may ayaw kayo. Lalo-lalo na yung ayaw na ayaw sa Islam, na pinahihintulutan na marami ang asawa. Yan po ay kauna-unahang ayaw ng mga tao. At yan ang nagiging dahilan kung bakit hindi nila matanggap ang Islam. Dahilan sa bakit kung kayo niya ay totoo, bakit ang dami niyong asawa, bakit ang daming asawa na binibigay sa inyo, bakit kayo pinahihintulutan, bakit ang religion ninyo ay hindi pinagbabawal sa inyo. Sabi niya ng Diyos, isa lang maging asawa ng tao. Kaya yan, ayaw tanggapin niya. Nagiging dahilan tuloy, no? Nagiging dahilan na kahit may nakikita sila at may naradidinig silang maganda, tumitigas yung kalooban nila. Hindi kayo totoo. Dahilan sa kayo ay marami kayong asawa. Ngayon, nakalimutan naman ng tao na pag-aralan muna. Napag-aralan muna yung ano ba yung kinaayawan mo? Ano ba yung ayaw mo? Yung maraming asawa? Bakit sino ba may bigay nito? At sino ang may kagustuhan nito? At bakit ito ibinigay na karapatan doon sa mga taong nag-aasawa ng marami? Tiniyak mo na ba? Inalam mo na ba ang dahilan? Napakinggan mo na ba? At nalaman mo na yung pala ay kaya pinahihintulutan dahil baka gusto niya na magkaroon ng anak. Yung una niyang asawa, hindi magkaanak. Ngayon, kung hindi na siya mag-aasawa ng iba, mag-aampong ka, hindi mo pa rin sariling anak. Kaya, ipinapahintulutan ng tagapaglikha. Creator yun. Ang gusto niya, maraming tao. Marami siyang nililikha. At ang paraan ng kanyang pagkakalikha sa tao para dumami ay ang pag-aasawa. At dahilan sa pagtatalik ng mag-asawa, kaya ito sa Islam ay isang uri din ng pagsamba sa Diyos dahil ang ginagawa niya ay pagsunod sa kagustuhan ng iyong tagapaglikha, ang pagpaparami. Ang ikaw ay ikalat mo ang paggawa ng tao sapagkat ang Diyos ang lumikha nito at ang layunin ng kanyang paglikha sa tao ay sinabi niya, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nilikha ko lang ang jinn at ang tao para sumamba sa akin. Ibig lang sabihin, kapag ikaw ay nag-aasawa, gusto mong magamit ka ng iyong tagapaglikha sa paglikha ng maraming tao na sasamba sa kanya. Kaya yun ang magiging dahilan ng pagsunod mo, ng pagmamahal mo, ng paggawa mo ng ikaw ay makapag-asawa. Hindi dahil sa gusto ng iyong katawan, hindi dahil sa gusto ng iyong init ng iyong katawan, kundi dahil sa ito ay kagustuhan ng iyong tagapaglikha. Kaya naman kung ating pag-aaralan, gusto natin ng paraiso, gusto natin ng kaligtasan, gusto natin na huwag maparusahan sa araw ng paghukom. Subalit, ang marami rito ay ayaw naman sumunod. Ayaw sumunod sa kagustuhan ng kanyang tagapaglikha. Kaya ano magagawa ng tagapaglikha?
Creator yun. Siya nga yung gumagawa sa tao. Siya nga yung lumilikha ng lahat ng maibigan niya. Kaya kung ayaw mo, pwede ka niyang parusahan. Pwede ka niyang ilublob sa impyerno. Walang kabagay-bagay sa kanya yun. Ikaw na tao na nilikha niya ang may higit na pangangailangan sa iyong tagapaglikha. Ikaw ang dapat magsumamo sa kanya na humingi ka ng tulong para ikaw ay malaman mo ang tama at mali. Ikaw na tao ang higit na nangangailangan sa tunay na Diyos para ikaw ay maligtas sa kanyang kaparusahan. Kaya anong dapat mong gawin? Huwag mo munang iyekas lahat o tanggihan ang lahat ng dumarating sa iyo. Dahil may paniniwala ka na. Mali po yun. Ang kailangan po sa tao ay nagsusuri, nag-aaral. Hinaalam niya kung ano ang tama. Yan ang matalinong tao. Kinikilala muna niya ang mga katuruan. Pinag-aaralan niya. Sinusuri niya kung alin ang tunay na mga katuruan ang dapat niyang sundin. Hindi yung dahil sa naituro na sa iyo at akala mo ito na ang tama, ito na ang totoo, hindi mo na pag-aaralan. So, nandun po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pinatitigas ng Allah ang kanyang puso, binibigyan pa niya ng lalong higit na sakit, disease, para lalong hindi niya maunawaan ang Islam, hindi niya matutunan yung tamang daan. Bakit? Dahil sa kanyang puso, dahil sa kanyang ginagawa na pagmamatigas, dahil ang gusto niya ay paggawa ng mga masasamang bagay. Wala sa puso niya yung maging matuwid siya, wala sa puso niya na yung maging mabuting tao siya. At higit sa lahat, ay wala sa puso niya yung makilala niya kung sino yung tunay na Diyos para pasalamatan niya. Wala siya nun eh. Kaya paano kayo gagabay ng iyong tagapaglikha? Ang Creator ang tanging nakakaalam ng ating puso, ng ating damdamin, ng ating nasa isip. Siya lang. Kaya hindi mo na po pwedeng sabihin na hindi kanya iginagabay. Dahil nagpapadala siya ng mga sugo at propeta kahit nung unang panahon pa. Sinabi ng Allah, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kung ating mapapansin, mula pa nung unang panahon, sinabi na ng Allah yan, katotohanan kami ay nagpapadala ng mga sugo. Hindi nga lang basta sugo eh. May katangian pa silang propeta. Pinadadala yung mga sugo na yan para ano? Para sila yung mag-uutos sa tao. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Iwasan mo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sambahin mo lang ang iyong tagapaglikha. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ani'budallah. Sambahin mo lang ang iyong Diyos na siya ang Allah. Yan ang itinuturo ng mga sugo, mga propeta. Hindi niya tinuro si Jesus. Dahil kung si Jesus ang Diyos na ituturo niya, panahon pa lang ni Adan, unang tao, panahon pa lang ng mga sumunod kay Adan, yung mga sugo na lumabas hanggang kay Abraham. At mula naman kay Abraham, hanggang kay Jesus o hanggang sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon them all, na kung si Jesus ang dapat nating sambahin ay dapat noon pa ay itinuro na ng mga naunang sugo at mga propeta. Naisip ba natin yun? Napag-aralan ba natin yun? Na kung siya ang Diyos dapat noon pa, bakit ngayon lang? Noong panahon pa ni Abraham, noong panahon ni Moses, na sila tumawid ng dagat,
nang iligtas niya ang mga angka ng Israel. Walang nabanggit na Jesus at wala pa ang Jesus noon. Hindi pa nag-i-exist. Wala pang lumalabas na Jesus. At kung siya'y nasa panukala pa lang at isip pa lang, nasa plano pa lang ng Diyos, ay tama yun. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagtakda ng lahat ng bagay. At ang lahat ng kanyang itinakda ay nauna na at alam na ang mangyayari. Maging ang ating buhay at kamatayan ay alam na ng tagapaglikha kung kailan ka mawawala sa mundo at kung kailan ka magpapahinga sa mundong ito. Naitakda na yun. Nagawa na yun. Nasabi na niya. Kaya hindi naman po pwede na yung tagapaglikha na lumikha ay lalagay sa mababa para lang sa kanyang nilikha. Isip-isipin natin na kung ang Diyos ay magkakatawang tao o magiging tao, iiwanan niya ang kanyang kapangyarihan, iiwanan niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi ba't napakababa ng uri ng ginawa mong pagkilala sa iyong tagapaglikha? Gusto mo pa na ang iyong tagapaglikha o ang iyong Diyos na kikilalanin ay nasasaktan ng kanyang nilikha? Huwag po ganun ang gawin natin. Dahil lang sa isipan mo na minamahal ka ng Diyos at dahil lang sa iyong isipan na ikaw ay anak ng Diyos, ay gusto mo na ganun ang sistema sa iyong tagapaglikha na hindi mo naman alam kung papaano naggagabay ang iyong Diyos at hindi mo alam kung papaano siya nagpapadala ng mga sugo at mga propeta. At hindi mo higit sa lahat ay hindi mo alam kung sino ang may karapatang magturo at magsabi kung sino ang tunay na Diyos. Kaya lahat na lang ng nadidinig mo, pinaniniwalaan mo. Lahat na lang ng dumarating ng mga tagapangaral at mga tagapagturo, pinaniniwalaan mo. Kung ano lang yung lalong higit na napapabor sa iyong kagustuhan, ay sinusunod mo. Kaya hanggang ngayon na hindi mo siya mabitawan, hindi mo siya maiwan, sapagkat narito yung gusto mo. Gusto mo na ikaw ay anak ng Diyos. Ayaw mo na ikaw ay alipin ng Diyos. Akala mo ba kapag ikaw ay alipin, ikaw ay pahihirapan na? O katulad ng ginagawa ng mga tao, pag may alipin ay pinahihirapan. Ganun ba iniisip natin pagka ikaw ay alipin ng Diyos? At kung ikaw ay anak ng Diyos naman, ikaw ay very caring, inaalagaan ka ng Diyos. Yung ba ang gusto natin? Gusto ba natin yung ganung bagay? Na pinababa mo yung iyong tagapaglikha? Na ginawa mo pang tatay o magulang yung tagapaglikha? Maganda kong iisipin, pero ang tunay na Diyos na siyang lumikha sa bawat isa sa atin ay nagpadala ng kanyang mensahe. Matagal na niyang naituro, matagal na niyang pinasabi yan sa mga sugod propeta. Sinabi niya, alam niya kasi na ganun ang mangyayari. Alam niya na may lalabas ng ganyang mga katuruan. Alam niya na ang tao ay ligaw. Alam niya na ang tao ay magsasabi ng mga maling paniniwala. Kaya bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam niya ang nangyayari. Kaya nang magpadala siya ng sugo, nang magpadala siya ng propeta, itinuturo niya kung ano ang dapat igabay sa mga tao. Anong sabi niya? Waqalatil Yahudu wan Nasara, nahnu abnaullah. At ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay magsasabi sila na kami ay anak ng Allah, anak ng Diyos. Yan ang gustong-gusto ng mga tao. Gustong-gusto nila yan, yung sila ay anak ng Diyos. Kaya sinasabi nila yon, sasabihin nila yon. Alam ng Diyos yun. Kaya nga nagpadala siya ng mga sugo. So, nang sabihin ng Allah, sasabihin nila yan. At hindi lang yun, sasabihin pa nila, kami anya ay anak ng Allah. Kami anya ay mahal
ng Allah. Kaya nga yung ibang paniniwala, ibang sekta ay sinasabi nila na ang Diyos ay pag-ibig. Na tama naman, ang Diyos ay pag-ibig. Kung hindi naman siya pag-ibig, at siya ay naging mabangis at siya ay naging malupit, mas marami ang parurusahan. Mas marami ang naliligaw dahil sa kalupitan niya. Pero hindi. Alam naman natin na ang Diyos ay pag-ibig dahil siya yung Ar-Rahman, siya yung Ar-Rahim. At lahat ng magagandang pangalan ay nasa Kanya. Siya yun. Siya yung mapagpatawad, pinakamapagpatawad sa lahat. Siya yung pinakamapagpatawad sa lahat at siya rin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya kapag kinikilala natin yung Diyos na lumikha at itutulad natin sa Diyos na nakikilala natin, yung Diyos na itinuturo ng mga tao, Diyos siya na nananalangin sa kapwa Diyos. Doon na tayo sa dinadalanginan niya, maniwala. Doon na tayo pumunta sa Diyos na tinatawagan niya. At doon tayo kumilala sa Diyos na itinuro niya na nag-iisang tunay na Diyos. Sino yun? Yung tiningala niya sa langit. Juan 17:3. Pero meron ka lang babaguhin doon sa paniniwala na yun. Kung sinabi niya sa Juan 1:3 na ang Diyos ay Ama, alisin mo yung Ama. Gawin mong Allah. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay wala ngang anak eh. Alam nga niya na ang tao ay tatawag sa Kanya at mananalangin sa Kanya at sasabihin ng mga taong ito, mga Hudyo, mga Kristiyano, sasabihin nila, kami ay anak ng Allah. Kami ay anak ng Diyos. At sasabihin pa nila, kami ay mahal ng Diyos. Pero ano ang sabi ng Allah? Kul palimma yu'adibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adibu man yasha. Nakita ninyo? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin ng Hudyo, mga Kristiyano, kami anak ng Allah. Sasabihin nila, kami ay mahal ng Allah. Kung kayo nga ay anak ng Diyos, ang anak ng Allah, bakit anya kayo ay pinarurusahan niya sa inyong mga kasalanan? Pinapatawad niya ang maibigan niya at pinarurusahan niya ang maibigan niya. Ganun ang tagapaglikha. Wala kasing mawawala sa Kanya kung hindi ka sumamba sa Kanya at hindi ka maniwala sa Kanya, walang mawawala sa Kanya. Nakuha niya yun. Ganun ang tagapaglikha. Kaya hindi kailangan ng Diyos na magpakababa at magpakaawa sa tao para siya lang ay sambahin. At hindi niya kailangan na dahil gusto niyang iligtas ang tao ay magpapakamatay siya. Ano yun? Pelikula? Parang gagawa ka ng istorya. Magiging tao ka muna, papakamatay ka muna dahil sa gusto mo silang iligtas. Dahil nilikha mo sila, ginawa mo sila, tapos ikaw din ang gagawa ng paraan na ang hirap no, mga kapatid. Kung naisip ninyo, ito'y utak lamang at isipan ng taong mahilig manood ng sine. Utak at isipan nito ng taong gumagawa lamang ng istorya na ang gusto niya, ang isip ng tao ay maging mababa ang Diyos para ang tao maiyak siya, maramdaman niya yung ginawang pagpapakahirap ng Diyos sa kanya. Ginagawa niya na ang tao ay para magkaroon ng awa sa kanyang puso na ang kanyang tagapaglikha na lumikha sa kanya ay nagpakamatay para sa kanya, which is pinabababa niya yung pagkilala, yung pagsamba niya sa kanyang tagapaglikha. Ginawa niya napakababa. Samantalang
ang mga Muslim ay nagpapakilalang alipin ng kanyang tagapaglikha. Kaya nga kapag sumasamba ay nagpapatira pa. Katulad din ng ginawa ni Jesus Christ nung siya ay pumupunta sa halaman ng Getsemani. Yung kinukwento sa aklat na ginagamit nila na Biblia. Anong ginagawa ng mga tao doon na kilala? Katulad nila Abraham, nila Moses, nila David, ni Jesus, at marami pang iba na mga tauhan ng aklat na ginagamit nila. Paano sumamba sila sa Diyos? Katulad ng ginagawa ng mga Muslim. Nagpapatira pa. Ibig lang sabihin, nandun yung pinakamataas na pagkilala mo at pagsamba mo sa iyong tagapaglikha. Yung ibaba mo ang iyong noo, ilagay mo sa lupa. Dahil kinikilala mo siya. Dahil sinasamba mo siya. Kaya ganun ang iyong ginagawa. Kaya mga kapatid, mga kababayan at mga sumusubaybay, ilagay natin sa magandang pagkilala yung Diyos na sasambahin natin. At ito ay kinikilala natin, pinag-aaralan natin kung sino talaga yung lumikha sa iyo, lumikha sa atin. Bakit? Dahil mahalaga yun eh. Dahil kung yun ay nakilala mo at yun ay sinasamba mo, ito'y magdadala sa iyo sa kaligtasan sa araw ng paghukom. Kung naalala mo lang at natatandaan mo, o alam mo ba o hindi mo alam, na noong pang panahon ni Moses ay nagsalita na ang Diyos at nagbigay na ng babala na sinabi niya sa mga taong huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga larawang inanyuan. Maging katulad man siya ng mga nabubuhay sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat, sa himpapawid. Ibig na sabihin mga ibon, yung mga isda sa ilalim ng dagat. Huwag kang gumawa na katulad ng mga tao. Tapos ay iguguhit mo, iuukit mo sa kahoy at sa bato. At gagawin mo, idadalanginan mo at sasambahin mo at paglilingkuran mo. Ayaw ito ng Diyos. At noon pa ay nagsabi na siya, nagbabala na siya, na parurusahan niya ang gumagawa nito. At yung lahi ng gumagawa nito ay hindi lamang ilang henerasyon. Hindi lang isang henerasyon ang paparusahan niya. Aabot pa ito ng ikalawa, ikatlo, at higit pa. Bakit? Dahil kung hindi mo titigilan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang parusa ng Diyos ay nandoon. Kung sa mundong ito ipinarurusahan niya, mas higit doon sa kabilang buhay. Kaya ang mga Muslim ay naniniwala doon sa pinadalang mensahe ng Diyos na isa lang ang hindi niya mapapatawad. Katulad nung nahandon sa kasulatan nila na yun. Na ang kasulatan na yun ay binanggit doon na talagang ang Diyos ay siloso. Kaya ayaw niya nasasamba ka sa ibang Diyos. Sinabi sa kanilang aklat, ang Diyos daw ay siloso. Mapanibighuin. Kaya nga sa Islam, pinaniniwalaan namin na mahigpit ang tagapaglikha pagdating sa iba yung kinikilala mo at iba yung sinasamba mo kaysa kanya na siyang totoong Diyos na lumikha sa iyo. Ang sabi niya, Innallaha la yagpiru ay yusrika bih wa yagpiru ma duna dhalika liman yasha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, hindi ko mapapatawad ang kasalanan na nagtatambal sa akin. Datapwat anuman at kaano kalaki ang kasalanan ng isang tao, kaya niyang ipatawad ang lahat ng ito kung kanyang nanaisin. May walang imposible sa tagapaglikha. Lahat kaya niyang gawin, kaya niyang ipatawad. Pero isa lang ang hindi niya talaga papayagan na hindi maparusahan. Yung taong ayaw sumamba sa kanya, yung taong naniwala na siya ang Diyos pero iba pa rin yung tinatawagan niya,
Yung taong ayaw talaga siyang kilalanin at ang gusto niyang sambahin ay iba, ito po yung mga taong parurusahan ng Diyos. Sila po yung ilalagay ng Diyos sa impyerno. Sila lang. Hindi kailangan ng Diyos yung matigas ang ulo mo, matigas ang puso mo. Kayang-kaya kanyang parusahan. Kayang-kayang igawad ng Diyos sa iyo ang pinakamabigat na parusa sa araw ng pag-uukom. Bakit? Dahil ayaw mong kumilala sa Kanya. Ayaw mong sumamba sa Kanya. Pinagmamatigas mo ang iyong puso, ang iyong kalooban, na bagay na hindi natin dapat gawin, sapagkat ang tagapaglikha natin ay kailangan natin. Kailangan natin siyang makilala, kailangan natin siyang pasalamatan, dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa atin, siya yung nagbibigay ng lakas. Kaya magpasalamat tayo sa pagkakataong ito dahil nadinig natin na mayroong mensaheng ipinadala ang tunay na Diyos. Mayroon siyang mensahe na ipinadala sa atin para makilala natin siya, na siya lamang ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin, dapat nating kilalanin, para po tayo ay magtamo ng kaligtasan. Ito po yung paanyaya namin sa inyong lahat, sa lahat ng mga makakapanood ng video ito. Nawa po ay pag-aangin natin ang ating kalooban. Kaya patuloy lang kayo, mga kapatid. Patuloy kayong mag-aral at sumubaybay sa aming mga programa. At nangangako kami sa inyo, nakahanda kaming maglingkod, handa kami na magpaliwanag, handa rin kami na magturo sa inyo sa mga bagay na hindi nyo pa nalalaman pagdating at pagkilala sa tunay na Diyos. Isang magandang araw po mga kababayan, mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.